Si Frenchie May Cumpio na taga Visayas ang tanging journalist na nakakulong sa Pilipinas. Kalahating dekada na siyang nakakulong matapos siyang arestuhin noong 2020 sa gitna yan ng crackdown ni former President Rodrigo Duterte against progressive groups. Sa independent investigation ng international group na Reporters Without Borders or RSF, nalaman ng grupo na maraming red flags at inconsistencies surrounding itong kaso at pagkakaaresto ni Frenchie. Kaya nakapagtataka raw na nakakulong pa rin hanggang ngayon ang journalist. Pahiram ng ilang minuto at pag-usapan natin to in detail. Quick context lang tayo. Sa gitna ng pag-aresto at pagpatay sa ilang mga journalist, mga abogado, mga progresibong grupo at aktivista ay inaresto itong si Frenchie May Cumpio kasama ang mga human rights worker na si Mariel Dumiquil at Alexander Abiguna noong February 2020. Pinagbintangan sina Frenchie for illegal possession of firearms. Non-bailable ito pero sinabi nila Frenchie na itinim lang daw yung baril laban sa kanila. Classic case itong illegal possession of firearms na isinasampa laban sa mga aktivista na pinagbibintangang miyembro ng New People's Army. Tapos, habang nakakulong ay sinampahan din ng kasong terrorism financing itong si Frenchie, kaya naman dalawa na ang kaso niya. Ngayon balik tayo doon sa findings ng RSF. Sa larawang kuha ng mga polis matapos maaresto sina Frenchie, kita doon yung flag ng Communist Party of the Philippines, yung .45 caliber pistol, tapos may fragmentation grenade din. Kita ito doon sa mismong kama ni Frenchie. Pero take note, 2:00 yan ng madaling araw. At sabi ng RSF ay hindi ba masyadong dubious na nasa ibabaw talaga ng kama itong mga paraphernalia na ito? Sabi nga na isang journalist na in-interview ng RSF ay even daw yung mga guerrilla fighters ay hindi naman natutulog kasama yung baril nila at granada. To add to that, sabi nga ni Frenchie na naalala niyang sumigaw pa siya nung nakita niya yung granada at baril sa ibabaw ng kama niya. Kung sa kanya yun, bakit naman nga siya sisigaw? To add to that, si Abinguna na kasama ni Frenchie na naaresto ay nag-request pa nga sa Commission on Human Rights na magsagawa ng on-site inspection to confirm na walang illegal items sa kanilang opisina. 2 days lang yan before ng arrest nila. Red flag din daw yung dalawang witnesses sa kaso ni na Frenchie. Dalawang babae ito na supposedly dating rebelde pero sabi ng RSF ay inconsistent yung mga testimonya nila. For example, itong isang witness na pinangalanang Margie R ay kiniklaim na nagbigay daw siya ng pera at ammunition kay Frenchie noong 2019. Supposedly, may NPA pa raw na saksi doon. Pero walang ebidensya to prove this, ni picture or supporting evidence. Sa isang testimony ni Margie R ay sinasabi niya na 2016 pa lang kilala niya si Frenchie. Pero sabi ng RSF ay sa isang testimony ni Margie R, sinasabi niya na 2008 sila unang nagkakilala. Bukod sa inconsistent yung testimony na ito, ay noong 2008 ay 9 years old pa lang si Frenchie. Yung isa pang witness na pinangalan ng Alma G ay kiniklaim niya na nakita niya raw si Frenchie noong 2016 na napalilibutan ng mga armadong lalaki. But then again, walang ebidensya or supporting evidence to prove this. Pero hindi lang dyan natatapos ang mga red flag. Itong si Alma G pala ay may 17 na kaso dati. Pero itong gobyerno, drinap na lahat ng kaso na yon at ngayon itong si Alma G ay active witness na sa mga cases against human rights defenders. Tapos itong si Margie R naman ay sinasabi na under military protection. May pagdududa yung RSF at ilang grupo na allegedly daw military yung nasa likod ng persecution ni na Frenchie at mga kasama niya. Sa ngayon, nakapiit si na Frenchie habang ongoing ang kanilang kaso. We talk about Frenchie's case dahil napakahalaga po ng trabaho ng journalist sa ating society. Na-call out pa nga ang Pilipinas sa 2023 prison status ng Committee to Protect Journalists dahil sa patuloy na pagkakakulong ni Frenchie. Checks and balances ang role ng media, kaya naman trabaho ng media na kapag may mali ay i-call out yan. Kaya no journalist should be jailed for speaking the truth. Kung interested pa po kayo to talk about the case of Frenchie May Cumpio, you may download the Rappler Communities app and join the Justice and Crime channel.